Mga kwentong pambata. Ang matapang na Hercules. Balikan natin ang sundial patungo sa panahon ng sinaunang Greece. Noon, naniniwala ang mga tao sa mahiwagang alamat na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang kalikasan. May mga lalaki at babae na may mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na mga Olympians. Ang mga Olympians ay mayroong malakas na kapangyarihan at sila ay mga talentado. May ilan sa kanila na kayang kontrolin ang karagatan. May ibang kayang tumawag ng kidlat at kulog. Mayroon din kayang magpalit anyo. Halos lahat sa kanila ay kayang lumipad. Bukod dito, ang mga Olympians ay kilala rin sa kanilang karunungan at matitinding ugali. Si Zeus ang pinakatanyag sa lahat ng sinaunang Greece. Siya ang hari ng lahat ng Olympian. Siya ay nakaupo sa trono sa tuktok ng bundok ng Olympus. Gumagamit siya ng thunderbolt at kinokontrol ang lagay ng panahon. Kaya niya magpaulan at gumawa ng niebe sa pitik ng kanyang mga daliri. Si Zeus ay ikinasal kay Reyna Hera. Sila ay may anak na ang pangalan ay Aris. Si Aris ay matangkad, gwapo, may perpektong buhok at isang bihasang mandirigma. Si Aris ay isang perpektong anak. Mayroon ding pang-apat na miyembro ang piling pamilyang ito. Ang pangalan niya ay Hercules. Gayunpaman, si Hercules ay naninirahan kasama ang kanyang ama, stepmom at stepbrother. Si Hercules ay labis na malakas, matapang, isang likas na pinuno at ang kanyang mga tagumpay ay ipinagdiwang ng mga karaniwang tao. Sapagkat siya ay parehong Olympian at karaniwang tao. Siya ay isang bayani. Isang kampyon na may malaking puso at mas malaking kalamnan. Si Hercules ay hindi tanggap sa pamilyang Maharlika, palaging ituturing isang dayuhan. Isang beses sa isang kapistahan ng pamilya, Ina, pwede po pakiabot ng salad? Ina, pwede po pakiabot ng salad? Iyan na ang 12 mangkok mo, Herc. Kakain ka pa ba ng 1 dosena? Oh Aris, huwag kang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Maging mabait. Step, brother. Ilang beses ba nating pag-uusapan to? Tumino ka na, Aris. Pero Zeus, ibabali mo ba talaga ito sa iyong anak? Di nararapat sa Hercules dito sa mesa ng mga Maharlika. Hera, nandito yung bata. Ang sama mo naman. Hay, okay lang po ama. Sapat na ang aking kinain ngayong araw. Pasensya na po ina, hindi ko sinasadyang magalit kayo o si Ares. Masarap lang talaga ang Greek salad na ito, kaya gusto ko pang kumuha ng konti. Magandang gabi sa lahat. Kahit ano pa ang gawin ko, palaging magiging dayuhan ako dito. sa likod ng atensyang natatanggap ni Hercules, nadarama niya na itinatakwil siya ng kanyang mga kamag-anak. Siya ay nagpapahinga, nadarama ang kalungkutan at pagdurusa. Nagpupuyat sa gabi at pumupunta sa gym kapag siya ay nalulungkot. At ito'y sa maraming pagkakataon. Malapit nang magretiro si Zeus. At darating ang panahon na ang Greece ay kailangang pumili ng susunod na hari. Kinasusuklaman ni Hera si Hercules. Kinamumuhian niya ang ideya ng isang anak sa labas ang magiging hari. Isang gabi nakita ni Hercules ang isang grupo ng mga bata at hayop na nagtitipon sa hardin, nagtatawanan at nagbibiruan. Itong mga kahel ay masarap. Salamat, Meg! Pwede bang makahingi? Sige na! Ano ang bitamina ang nasa mga kahel? Hindi rin napigilan ng isa pang bata ang kanyang kasiyahan at humingi pa ng dagdag. Meg, gusto ko rin. Pahingi. Kung kayong mga bata ay nangangakong Magsipilyo muna bago matulog. Yay! Ibinigay ni Megara ang lahat ng prutas na kanyang nakolekta sa kanyang basket. Ang mga bata ay labis na natuwa sa matamis at malalasang mangga at mga kahel. Nakatayo si Megara mismo sa harap niya. Nagulat si Hercules. Kaya niyang magbuhat ng mabibigat na dumbbells ngunit pakiramdam niya ay napakahina ng kanyang mga tuhod. Salamat! Ikaw si Hercules, di ba? Oo. Kumusta? Anong pangalan mo? Nagsisipilyo din ako 2 beses araw-araw. Hihihihihi! Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa'yo? Wonderboy, ikaw ang pinakasikat na binata sa buong Greece. Oh, ako si Megara. Tinatawag nila akong Meg, Hank o ibig kong sabihin, her. Hehe. Megara? Ang ganda ng pangalan, Meg. Pwede bang Meg din ang tawag ko sa'yo? Parang ginawa mo na, Brutus. Sila'y nagkagustuhan agad. Naglambingan sina Megara at Hercules at sila'y may tawagan agad sa una nilang pagkikita.
Nung gabing iyon, di makatulog si Hercules at mabilis ang tibok ng kanyang puso sa kakaisip kay Megara. Kinabukasan, nakita niya si Megara sa hardin at binigyan niya ito ng unicorn na gawa sa kahoy. Mula noon, si Hercules at Megara ay di mapaghiwalay. Busog ang puso ni Hercules, naging mas malikhain siya at wala na siyang nararamdamang pagkukulang tulad ng dati. Nabalitaan ni Hera ang tungkol dito, nakaramdam siya ng panganib at inggit. Nabalitaan mo ba ang tungkol sa magsing-irog? Ang anak mo ay namamasyal sa Greece kasamang isang karaniwang tao. Ito'y nakakahiya! Sino? 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 Ano ka, Quago? Hindi. Ako ang dakilang si Zeus. E di sige, bulag ang pag-ibig. Bulag ang pag-ibig, Zeus, pero ako, hindi. Sumugod si Ares matapos matalo sa isang kompetisyon sa bunong braso kay Hercules. Nagreklamo siya sa kanyang ina na parang isang talulang nagtatalak. Ina, di pumunta sa Herc sa gym ng 2 linggo. Tinalo pa rin niya ako ng di higit sa 1 minuto. Paano niya napapanatili ang kanyang katawan kahit ganun siya kumain? Wala siyang kahinaan, ina. Oh, kahinaan? Meron na siya ngayon. Si Megara, ipatawag mo ang iyong pinsan si Haring Eurystheus at dalhin mo siya sa silid ngayong gabi. Nagkita sina Hera, Haring Eurystheus at Ares sa isang sikretong silid ng gabing iyon at gumawa ng isang masamang plano. Nagkita si Megara at Hercules pero di niya alam na ito pala ay si Haring Eurystheus ang impostor. Samantalang si Hercules ay sabik sa kanilang pagkikita ni Megara nung gabing iyon pagkatapos niya sa gym. Herc, aking kapatid, suko na ako. Paano mo ito nagagawa? Ikaw ay perpekto. Ano ang iyong sekreto? Ha? Huwag muna ngayon, Ares. Pwede? Kailangan kong umalis. Sige na nga, itago mo na lang ang sekreto sa ating pamilya. Pwede? Haha! Samantala, ang impostor na Hercules ay dinala si Megara sa gubat. May papakita ko sa'yo na bagong lugar sa bayan. Kailangan lang tayong maglakad ng konti, Meg. Parang may kakaiba sa'yo ngayon, Herc. Oh, iniba ko lang yung buhok ko, yun lang. Hindi. Di yun, ang boses mo, parang sinasadya mong ibahin. Huli na nang matuklasan ni Megara kung ano ang kakaiba. Sabi ko na, sino ka? Di kita sasagutin, karaniwang tao. Naloko kita at napakadali lang, di ba? Kawawang karaniwang tao. Oh, isa kang manlilin lang. Di hahayaan, Hercules, na ikay manalo. Mali! Luluhod si Hercules kay Hera, ang totoo at ang nag-iisang tunay na reyna ng Greece. Samantala, Megara, nasan ka? Meg, nasan ka? inabot ang ilang oras si Hercules sa paghahanap kay Meg sa hardin. Ay, Herc! Anong nangyari? Nasan siya? Nakita mo ba siya dito? Oo, nakita ko. Ilang oras kanina, kasama mo. Papunta kayo sa silangan. Ano? Imposible yun. Di ko pa nakita si Meg mula kahapon. Tinawag pa nga kita pero mukhang nagmamadali kayong dalawa. Alam na ni Hercules kung anong nangyari. Sumugod siya sa palasyo ni Haring Eurystheus. Hinay-hinay lang, mahal kong pinsang Hercules. Dinig ko, di ka raw mapigilan. Patunayan mo, meron akong 3 pagsubok para sa'yo. Kung magagawa mo ito, pwede mo nang iuwi ang mahal mo. Kung makakaya mo itong gawin. Nakalimutan mo ba, manluloko, na anak ako ni Zeus, si Hercules? Pupunta ako kahit saan man ako ipadala at babalik akong matagumpay. Nakalimutan mo ba? Ako ang bayani sa lugar na ito. Ipinag-utos ni Eurystheus sa kanya na hulihin ang mabangis na nimya na leon. Isang halimaw na may balat na parang baluti at may malupit na ungol na nagdulot ng takot sa kabikiran.
Naalala ni Hercules ang isang paraan na kanyang natutunan sa matandang mga ngaso na kung makakaya niyang maipabuka ang bunganga ng leon ay makakaya niya itong matalo gamit lang ang kanyang kamay at pagtutukso nito. Halika nga rito, maliit na pusa. Yan lang ba ang kaya mo? Biglang lumiit ang leon, nanliit ang katawan, umatras ang mga koko at lumiit ang mga ngipin. Sa isang iglap, ang minion leon ay lumiit at naging batang leon. Kinuha ni Hercules ang batang leon at bumalik kay Eurystheus. Natapos niya ang unang pagsubok. Di na masama para sa isang karaniwang tao. Wala akong oras sa huwad na papuri mo. Anong sunod? Pumunta ka sa bundok Erymanthus at doon ay sasalubungin ka ng isang baboy ramo. Inutos kay Hercules na hulihin ang Erymantian boar, isang malupit na halimaw na naglalakbay sa talampas ng bundok Erymanthus. Ang baboy ramo ay malupit at nagwawala. Hindi natakot si Hercules. Gumawa siya ng malaking lambat mula sa matibay na baging at nagtago sa mga palumpong, naghihintay na makita ang baboy ramo. Nahuli ang baboy ramo at ito'y nagpumilit na makawala sa lambat. Ibinagsak ni Hercules ang halimaw sa lupa. Itinali niya ito ng maigi at dinala pabalik kay Haring Eurystheus. Tapos na ang dalawa, isa na lang. Lito si Eurystheus sa bilis ng paglutas ni Hercules sa mga gawain. Nagdesisyon siyang ipadala ito upang kunin ang gintong pamigkis mula sa malupit na hukbo ng mga Amazona. Naglayag si Hercules sa karagatan ng 2 araw. Pagdating niya, humiling siya ng pagtitipon kay Hippolyta, ang reyna ng mga Amazona. Humanga si Hippolyta sa reputasyon ni Hercules bilang bayani. Pumayag siya na ibigay sa kanya ang pamigkis sa kondisyon na patunayan muna niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa kanya at sa kanyang mga mandirigma. Pumayag din si Hercules. Hercules, bakit hindi ka gumaganti? Pero naharangan mo ang lahat ng aming mga atake ng napakahusay. Oh, dakilang Reyna, hanga ko sa inyong kakayahan at katapangan ng iyong hukbo, pero ayaw kong manakit ng babae. Ito'y kawalan ng respeto para sa akin. Patawad. Naantig si Hippolyta at inutusan niya ang kanyang hukbo na ibaba ang kanilang mga armas. Labis na humanga ang lahat sa kabayanihan na ipinakita ni Hercules. Bumalik si Hercules kay Eurystheus na dala ang gintong pamigkis. Imposible! Panalo ka! Malaya na siya! Matatalo rin kita sa susunod, karaniwang tao. Oh, Herc! Aking bayani! Alam kong ikay magtatagumpay! Oh Megara, ang aking pag-ibig ay totoo. Ang aking puso'y tumitibok para sa iyo. Ako'y nakipaglaban sa mga limaw at sinakop ang kaparangan. Ngunit sa iyong tabi, ako'y nagbalik sa aking kabataan. Ang iyong kabaitan ay aking gabay. Kapag ikay kasama, ayaw ko nang humiwalay. Magkasama tayong magtatagumpay. Gawin natin ito ng sabay. Ikaw at ako, pangako ko sa iyo. Oh Megara, ang aking puso ay iyo. Magpakailanman, ang aking pagmamahal ay totoo. Oh, Herc! Napakaganda naman nun! Uwi na tayo, Meg. Uwi na tayo.